Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating topic patungkol po dito sa ang Amerika po ay nagre-request na po ng extradition nitong si Kibulok. Ito pong si Kibulok di ba hanggang ngayon nakakulong at ito po yung maharap sa mga kaso. Pero meron din po siyang bukod sa kaso niya dito sa Pilipinas, meron din po siyang kaso doon sa Amerika. At ito po ang nire-request yung sa extradition po niya. Ito po yung mga charge, mga kaso. Child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud at money laundering. Yun po ang kaso na kinakaharap niya at siya po ay kumbaga gusto na po ng American government na iharap siya sa korte doon. Ito pong naglabas ng issue na ito ay ayaw pong magpakilala dahil nga po wala daw po siyang authority para po magsalita patungkol dito. At ito po ay kumbaga nilik lang ng isang tao sa GMA News. Ngayon ito pong si Kibuloy ay na-indict po sa US Federal Grand Jury noong 2021. Ito po ay naging sanhi ng kanyang pagiging FBI Most Wanted. Nasa wanted list po siya. Yun nga pong mga kaso niya ay conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking, at bulk cash smuggling. Yun yung siguro yun yung nahuli siya sa Hawaii. Okay, sabi po dito, the US is seriously seeking the extradition request and taking the necessary steps with the Philippine government in bringing him to justice. So marami pong naghahabol kay Kibuloy doon sa Amerika. At sabi po dito, Malacanang is also aware of the US extradition request. Yan po. Pero alam niyo po, sa pagkakaalam ko, si Kibuloy ay hindi po ma-extradite sa Amerika hanggat hindi po natatapos ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. So napakaswerte pa rin ni Kibulok dahil nga po hindi katulad ni Digong na naisuko po doon sa ICC kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. So itong si Kibuloy, 'di ba, kung totoo po ang kanyang mga ibinibintang kay PBBM at ang kanyang mga kaalyado, kanyang mga kakampi na siya ay ginigipit lamang, pinopolitika lamang, 'di ba? Kung ako yung sinabihan ng ganon, kunwari ako yung presidente, totoong ginigipit ko lang si Kibuloy, totoong pinopolitika ko lang siya. Pag may ganito extradition request ang Amerika, kahit na hindi pa siya pwedeng padala sa Amerika at may kaso pa siya dito sa Pilipinas, dadaling ko na siya sa Amerika para mapatunayan na totoong ginigipit ko siya at pinopolitika ko siya. Pero dahil nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po ganoon, kabaligtaran po ang mga ibinibintang sa kanya, sigurado ko na hindi po ma-extradite etong si Kibulok doon sa Amerika. Ma-extradite man siguro baka pagkatapos na ng kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. So maabsuelto man siya dito sa Pilipinas, sigurado ko kapag siya lumabas na ng kanyang kulungan ay meron na pong nakaabang na private jet papunta sa kanya, dadalhin siya doon sa Amerika at doon naman siya lilitisin ng panibago. Kaya po hindi po talagang masama ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po yung nangyari dito kay Kibuloy at yung mga kaso naman dito ni Kibuloy sa ating bansa ay hindi naman po ito nangyari under the leadership of PBBM. Ito ay nangyari nung panahon ni Digong. Lahat ng mga kaso ni Kibuloy ay nangyari nung panahon ni Digong. So ano ang kinalaman diyan ni PBBM, 'di ba? Nung ng panahon ni Digong, 'di ba? Ibinabasura ng mga korte ang mga kaso laban kay Kibulok. Ngayon na si PBBM ang presidente, patas
patas ang gobyerno, patas ang mga korte, so hindi po tama ang pagbabasura sa mga kaso ni Kibuloy noong panahon ni Digong. Kaya po, nung imbestigahan ulit ng DOJ, nakitaan po ng probable cause na dapat etong kaso ni Kibuloy ay hindi mabasura at kailangan itong magtuloy. Kaya po, may mga warrant of arrest ang pastor na ito at etong si Kibuloy nga po, kumbaga yung kaso niya sa Davao City ay nailipat po sa mga korte sa Metro Manila. Alam ko yung Pasig yata may hawak niyan eh. Kaya hindi na po pwede yung palakasan system at yung mga paggagawa ng katarantaduhan dito sa ating bansa ay hindi na po yan na pwede. At hindi po yan papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganun po ang nangyari, nabuhay ang kaso ni Kibulok. Ayon pa po dito sa sa balita na ito ng GMA, nasan ba yun ito? Okay. The Philippines is mandated under the treaty to promptly notify the US through the diplomatic channel of its decision on the extradition request. Ayan, if the extradition request is granted, the authorities of the contracting parties shall agree on the time and place for the surrender of the person sought. Ayan. So, pinag-comment po DOJ at US Embassy patungkol po dito. Ang extradition treaty po natin sa Amerika ay napirmahan po noong 1994. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel and shall be supported by documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought. Ayan. So, alam nyo, ito na yung dito napapasok yung kumbaga kadahilanan ng pagmamatigas ni Kibuloy na mahuli po siya. Ito na, kasi alam niya, never ending na to. Parang kay Digong. Di ba si Digong malabo nang makauwi ng Pilipinas. Eto namang si Kibuloy, malabo na rin to makalaya. Kasi kahit na makalaya siya dito sa korte ng ating bansa, makalaya siya ng BJMP sa Taguig ba yun? Ewan ko saan nakakulong ngayon si Kibulok. Makalaya man siya, ma-acquit man siya dito sa Pilipinas, hindi po siya makakaligtas sa extradition sa Amerika. Kaya nga yung tinatawag niya rendition, hindi mangyayari yan dahil hanggat meron po siyang kaso dito sa Pilipinas, hindi naman siya isusuko ng ating gobyerno. So kung sakali na si Digong, itong si Kibulok ay makonvict dito sa Pilipinas, kunwari makonvict siya, mapagbayad siya ng 20 years, let's say 20 years. After po ng 20 years, saka pa lang siya pwedeng i-extradite doon sa Amerika. Ito na yung kumbaga the rise and fall. Ito na yung fall ni Kibulok. Talagang wala. Kahit na isang milyong magagaling na abogado pa ang kanyang gamitin, kahit na si Sara Duterte pa ang maging presidente, sigurado ko hindi makakaligtas na talaga si Kibulok dito sa mga kaso na ito dahil nakabantay po ang taong bayan. Hindi nila kahit si Sara maging presidente, palayain nila si Digong, si Kibulok, pwede si Digong din, wala talagang mag-aaklas ang taong bayan yan kasi yun ang katibayan na talagang etong mga Duterte kinakampihan nila ang mga kriminal at sinesave nila ang mga kriminal dito sa ating bansa. Meron nga ako nakausap na police from Metro Manila na lang, yun na sabihin natin, sa Metro Manila. Pinadala sila doon sa sa KOJC. Sinabi niya sa akin, hindi daw po talaga nanggaling sa labas si Kibuloy, katulad ng kineklaim ng kanyang kampo na galing sa ibang probinsya, pumunta ng KOJC, pumasok at doon sumuko. Hindi po totoo. Hindi po totoo. Talagang doon lang po sa ilalim ng mga
ano doon, yung ilalim lang ng KOJC, yung mga may mga bunker doon. Doon lang daw po talaga nagtago si Kibuloy. Dahil nga 'di ba, pinutulan ng kuryente ba o pinatayan ng kuryente etong mga KOJC compound. Syempre, pag ikaw nandun ka sa bunker, siguro yung mga 30 minutes, 1 hour, kayo makasurvive dahil meron pang aircon yan, may lamig pa yan. Tapos kung meron namang hangin, meron pa rin naman yan kasi kung mga 1 hour, baka kaya pa. Pero after ng ilang araw, ay talagang para kang para kang pinipirito sa init diyan. 'Di ba? Kaya talagang mapipilitan po si Kibulok na sumuko. Hindi po siya galing sa labas dahil yung buong KOJC compound na yon ay nakordonan na po ng PNP. Nakordonan na yan. Kaya hindi po talaga totoo na si Kibuloy ay galing sa labas at pumasok lang ng KOJC. Meron bang ganong kabobo na hinahanap na ng mga pulis? Papasok ka pa dun sa loob ng compound, di ba? Kung yan talaga ay galing sa labas, di sana sumakay na yan ng eroplano palabas ng bansa. Kay mahuli man o hindi, kung ano man ang mangyari sa mga kanyang kaalyado na tutulong sa kanya, ang importante makalayas siya, makalabas siya ng bansang Pilipinas para matakbuhan ang kanyang mga obligasyon dito sa mga naagrabyado niyang mga pastoral na gabi-gabi daw pong binubulog ni Kibulok, iba-iba gabi-gabi. At napakarami pong namaltrato. Biruin nyo, dito sa Pilipinas, same ang kaso niya. Doon sa Amerika, same din yung kaso niya. So, ibig sabihin, talagang si Kibulok ay meron pong nagawang mali. Diba? May ginawa po talagang kasalanan. Kaya takot sumuko, takot mapagbayad sa kanyang mga kasalanan. So, ngayon na po, yung retribution na tinatawag. Ayan na, di ba? Pinagbabayad na si Kibulok sa kanyang mga kasalanan. So, abangan pa po natin ang mga update dito kung ano po ang mangyayari sa kanya. Kung ano ba ang magiging desisyon ng ating gobyerno. Kung si Kibulok ba ay isusuko o hindi sa Amerika. Pero alam nyo, kung ako masusunod, payag ako, isuko na lang sa Amerika yan. Bakit? Hanggang ngayon, di ba? May kapit pa rin si Digong sa Supreme Court. Kaya dapat maisuko na yan sa Amerika para doon patas, walang bias. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na to. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.